I Wonder. Sinong gumawa? Sino ba talagang gumawa? Paano? Nagsimula? Oo nga. Iba-ibang paniniwala. Dami kasi. May basyan ba o wala? I wonder. Bigyan ng linaw. Hanapan ng sagot. Alamin ang totoo. Ituwid ang baluktot. I wonder. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. I wonder. Merry, 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 Merry Christmas. Panahon ng Kapaskuhan. Tayo'y magmahalan at magbigayan. Kasama ang tropa at pamilya. Tuloy ang kasiyahan. Kita-miss ng Pasko pag tayo'y kumpleto. I wonder. Maligayang Pasko. Ilang araw na lang, Pasko na. Panahon na naman ng pagmamahalan at pagbibigayan. Bida na naman ang mga matatamis na pagkain ngayong Kapaskuhan. Sabay-sabay sa lubungin ng Kapaskuhan. Pamilya at kaibigan ay iyong hagkan. Masdan ang ngiti ng niningning parang bituin. Ikaw paano mas tatamis ang Pasko? Kundi sa feeling mo. Handa ka na bang tikman? Matamis na kakanin na bunga ng pagmamahalan? Kagaya ng malagkit na nagkakadikit na lagi, nagkakasama. Hindi na kami nagkahiwalay ng asawa ko. Okay, sarap kumain kasama pamilya. Regalo sa Pasko, regalong made with love. Mabubusog ka pa. Ang matamis na candy na perfect Christmas gift for your family. Kakaning malagkit, makulay parang buhay. Buwan ng Disyembre, pagmamahal ay bigay. Ang bahay ampunan na malapit sa aking puso, ating bibisitahin. Andito kami ngayon, ang I Wonder team, para magbigay sa inyo ng konting saya. Matamis na pagmamahalan, mas pinasarap ng matamis na handa. Tuwing Kapaskuhan, I wonder. Ang aking sweet mission, mapagtagumpayan ko kaya? Merry, 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 Merry Christmas. Panahon ng Kapaskuhan. Tayo'y magmahalan at magbigayan. Kasama ang tropa at pamilya. Tuloy ang kasiyahan. Kita-miss ng Pasko pag kumpleto. I wonder. Maligayang Pasko. I wonder paano mas mapapatamis ang Pasko. Sa probinsya ng Ilocos Sur, may panghimagas daw sila na kailanman hinding-hindi mawawala tuwing Pasko. Ito ang tinubong. Isang uri ng matamis na kakanin na iniluluto sa loob ng kawayan. Tradisyonal itong panghimagas ng mga Ilocano. Naimas! At isa nga sa nagbebenta nito ang mag-asawang sina Rex at Elizabeth. Nung maliit pa itong mga anak namin, ito na ay ginawa namin negosyo magbenta ng kakanin na ito. Kasi itong kakanin na ito parang nakakalimutan na ng karamihan sa dahilan na noong araw itong tinubong na ito ay linuluto lang at ginagawa ng mga ninuno namin sa kapanahonan ng Pasko. Dahil sa sipag at determinasyon ng mag-asawa, ang kanilang negosyo unti-unting lumago. Pero hindi kagaya ng tinubong ang kanilang pagsasama. Hindi laging matamis, kagaya ng iba, dumaan din sila sa pait. High school sweethearts sina Rex at Elizabeth. Kaya nung unang kita ko siya, parang tinamaan na ako na nai-inlove na ako sa kanya. Yung love at first sight na sinasabi nila, doon nagsimula ang aming pag-iibigan. Talagang niligawan ko na siya hanggang siya aking napasagot. Matyaga siyang nagligaw sa akin kasi matagal siyang nangligaw. Matyaga na naghihintay, tapos yon Develop. napasagot niya ako sa matamis na oo.
Nagtagal ang kanilang pagsasama hanggang sa paglayuin sila ng distansya at panahon. Kaya naman ang kanilang pagmamahalan nagwakas ng tuluyan. Pero sabi nga nila, kung para sa iyo, para sa iyo. Dahil makalipas ang ilang taon, ang dating magkasintahan, nagkabalikan. Nung patapos na sa kontrata ko sa abroad, kinausap ko siya na kung maaari, uuwi na rin siya para mag-settle down na kami sa marriage life. Nagbunga ang kanilang pagmamahala ng 4 na supling na siyang inspirasyon ng mag-asawa sa kanilang negosyo. Ang tinubong nga raw, malaking bahagi ng kanilang love story. Nang nagkabalikan na kami, nireregaloan ko rin siya ng tinubong sa kapanahonan ng Pasko. Kaya naman Rex at Elizabeth, i-share nyo na yan sa amin. Sa pagluto ng tinubong, kakailanganin ng galapong, asukal, gata, buko, nyog, cheese at butter. Paghahalu-haluin ito at isasalin sa tubong o kawayan. Tatakpan ng butas at lulutuin sa nagbabagang uling ng 15 hanggang 20 minuto. Makalipas ang ilang minuto, luto na ang tinubong. Mga ka-wonder, ito na po yung finished product ng tinubong na kakanin ng mga Ilocano. Ito ay pwede natin buksan sa itak, kundi pakpak, kagaya nito, sa isang matigas na bagay, lalo na sa semento. Then, pagkakrak na po, i-open natin ganito po. Ito po yung kakanin. Talagang masarap. Tapos yung texture ba? Ayos. Lasang gawang-gawa talaga sa kawayan. Sarap talaga siya. Kung dapat balik-balikan din dito sa Ilocos. Naimas! Pero alam niyo ba mga ka-wonder, hindi lang daw sa pagluluto nagagamit ang kawayan. Pwede rin itong dekorasyon sa bahay. At dahil simbolo ito ng pagmamahalan at pagkakaisa ng kanilang pamilya, ang Christmas tree nila ngayong Pasko gawa sa kawayan. I wonder. Merry, 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 Merry Christmas. Panahon ng Kapaskuhan. Tayo'y magmahalan at magbigayan. Kasama ang tropa at pamilya. Tuloy ang kasiyahan. Kay tamis ng Pasko pagkumpleto. I wonder. Maligayang Pasko. Patunay na ang pagmamahalan babalik sa kung saan nararapat dahil para kina Rex at Elizabeth, love is sweeter the second time around at dapat iparamdam hindi lang tuwing Pasko kundi all year round. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa iyo, mahal. Susunod sa I Wonder. Kaninong Pasko naman kaya ang papatamisin ni Mami Sue? Ang tatay mo, hinuhulaan mo lang kung nasaan. Hindi siya dumalaw na uli. Alam ko lang po yung father ko. Tatrabaho po siya dyan sa may Manila, around Manila lang. Then yung mother, hindi ko po alam. Sa likod ng masasayang tawanan at matatamis na ngiti, may mga batang nangangarap na magkaroon ng buong pamilya. Sa isang bahay ampunan sa Tagaytay, nakatira ang mga kabataang malapit sa aking puso. Dahil ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan at pagbibigayan, bibisitahin natin ang isang lugar dito sa Tagaytay City na malapit sa puso ko. Taon 2014 na mag-umpisa akong bumisita sa Mother Teresa. Simula noon, lagi akong nagpabalik-balik sa lugar at agad akong naantig sa kwento ng mga batang iniiwan at inaabandona. Isa nga sa aking nakilala rito ang batang si Hilary. Dito ka ba nung sanggol ka pa? Actually po, dinala po ako dito. Mag-3 years old na po ako. Dahil sa paghiwalay ng kanilang magulang, iniwan sa bahay ampunan sina Hilary kasama ang kanyang 2 kapatid. Tapos syempre nung nagkakaisip ka na nandito ka, hindi ito yung normal na tahanan ng isang
bata kung may sariling pamilya. Ano naramdaman mo? Curiosity po. Kung bakit ako dito dinala ng parents ko. Then, minsan nalulungkot po ako. Dahil niinggit po ako sa ibang bata dahil kasama po nila yung parents nila. Dumadalaw ba tatay mo? Dati po, dumadalaw po. Nanay mo. So, yung dalawang kapatid mo na lang, sila nang dumadalaw. 14 years ka nang nandito, di ba? Anong wish mo sa pagpasko? Buong pamilya po. Magkakasama-sama na po kami. Kahit hindi mo nakikita ang nanay mo, tatay mo, gusto mo pa rin mabuo kayo? Opo. Alam mo kung nasaan sila? Yung father ko po. Then yung mother ko, hindi ko po alam kung saan. Naiiyak ako dito kay. Kasi parang ang bigat eh. Bigat no. Yung wish mo, parang madali kung parang meron pa kayong connection ngayon, di ba? Parang, pero dahil hindi mo alam na saan nanay mo. Hindi. Ang tatay mo, hinuhulaan mo lang kung nasaan. Parang yun yung talagang ultimate wish lagi eh. Di ba? Parang kung ang pamilya nyo, gusto mong mabuo. Mas maganda lang nun, kayong tatlo magkakapatid, buo pa rin kayo. Sorry ha. Okay lang po. Ang kwento ni Hillary ang isa sa mga dahilan kung bakit ako bumabalik sa bahay ampunan na ito. Dahil bawat isa sa kanila may kanya-kanyang storya. Ang bawat isa may hiling. Yon ang maging masaya at kumpleto sa darating na Pasko. Dahil it's the season of giving kasama ang I Wonder team at sa tulong ng GMA Kapuso Foundation, sabay-sabay nating patamisin ang Pasko ng mga kabataang ito. Dala ang paborito kong kakanin tuwing Noche Buena at ilang matatamis na pagkain na tiyak magugustuhan nila. Andito kami ngayon, ang I Wonder team, para magbigay sa inyo ng konting saya, lalong-lalo na dahil malapit na ang Pasko. Mahilig ba kayo sa matatamis? Yeah, so sana magustuhan nyo yung munti naming handog sa inyo. Ice cream! Cake! Gusto mo cake? Ala, ito? Ay, gusto mo to? Gusto niya, Biko? Ate, nakakatuwa naman. I wonder. Merry, 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 Merry Christmas. Panahon ng Kapaskuhan. Tayo'y magmahalan at magbigayan. Kasama ang tropa at pamilya. Tuloy ang kasiyahan. Kay tamis ng Pasko pag kumpleto. I wonder. Maligayang Pasko. Katulad ni Hillary at ng iba pang mga bata sa ampunan, walang kulang sa kanila. Sa halip, punong-puno pa sila ng pagmamahal na handa pang ibahagi sa iba. Sa nais magbahagi ng tulong para sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, maaari magdeposito sa kanilang mga bank accounts at online donation platforms. Hindi pa raw artista si Empoy, may isang tao ng lubos na nag-alaga sa kanya. Ito, tsan-tsararan! Merry Christmas, Tita Tochek. Huwag ka na umiyak, okay na yun, okay. Hi! Christmas in the air na talaga. Kaya naman, para sa aking sweet mission, ang hahatiran ko na matamis na Pasko, ang aking matagal ng kaibigan, na the best talagang magluto sa kusina, si Tita Tochek. Okay mga ka-Wonder, dito po sa QC, meron po akong pinakapaboritong kinakainan. Dati po siyang nasa karinderya o restaurant, pero ngayon po lumipat na po siya sa Magic Cariton. Si Tita Tochek!
Tita Tochek, lagi po ako sa kanyang kumakain at nagkakilala kami dahil sa tinolang tahong. Pag pre-day ko kasi mga ka-wonder, lagi ako nagpapaluto kay Tita Tochek at yun, pinapa-deliver na lang niya sa inuwian ko. Ayan, ganun kaming ka-close ni Tita. Ayan. Na-miss na nga kita eh. Na-miss din kita at na-miss ka nila Mami, tsaka nila Apple. Lahat mga kapatid ko. Ayan. Nang matigil sa karinderya si Tita Tochek, lumipat siya ng pagtitinda ng matatamis na merienda sa gilid ng kalsada. Kamusta ka na ngayon? Kamusta ka na? Baka parang paubos na yung tinda mo. Paubos na talaga. Ubos na. O, konti na lang. Ayos naman ngayon. Okay na. Mas okay. Kasi walang rent. Ito rin kasi ang tanging trabaho ni Tita at bumubuhay sa kanyang pamilya. Siyempre, malayo ako sa amin. Sa Bulacan ako nakatira. Dito sa QC, sa Manila, merong tumatayong parang nanay-nanayan ko na laging nagluluto sa akin. Sa every pre-day ko, di ba? Malaking bagay siya kasi pag, alam mo na, pag kailangan ko ng text lang ko sa kanya. Talagang Pinapaloadan niya ako. binibigyan niya naman ako. Tinutulungan niya ako. Naging malaking bahagi na talaga ng buhay namin ni Tita Tochek ang isa't isa. Kaya naman, deserve ni Tita ang more blessing pa. Mga ka-wonder natin, ang stop natin sa I Wonder Medal ang Super Magic Bilao. Ayan na. Oh, yan na mo nga. Kompleto Kompleto. May pipino. May... Ang tawag dito? May pamaypay. Balat ng lumpia. Ang dami pa na yan. Nalalapit na po ang Pasko. Sana po tuloy-tuloy po yung maging benta mo at marami ka pong maging suki. Wait! There's more, Tita! Mayroon pa kaming sorpresa para sa'yo. Sa mas matamis na Pasko, kasi tamis ng saging mo, ito, tsan-tararan! Merry Christmas, Tita Tochek. Pinansyal na tulong sa iyong negosyo. Thank you kasi dumating ka sa buhay ko. Wow! Sa totoo lang, kasi pinagdadasal ko din naman araw-araw na marami pang blessings na dumating sa'yo. Kasi, sa totoo lang talaga napakabait mo. Ako, si Tita Ulo ka talaga. talaga sa akin na lang. Merry, 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 Merry Christmas. Panahon ng Kapaskuhan. Tayo'y magmahalan at magbigayan. Kasama ang tropa at pamilya, tuloy ang kasiyahan. Kitamis ng Pasko pag tayo'y kumpleto. I wonder, maligayang Pasko. Ang Banana Q at iba pang matatamis na paninda ni Tita, hindi man daw tulad ng matatamis na handa tuwing Pasko para kay Tita Tochek, sapat na ito para ang Paskong darating at ang kanilang pang-araw-araw na buhay siguradong maging singtamis. Perfect sweet Christmas gift abangan sa aming pagbabalik. Sa probinsya ng Albay, ito raw ang pangmalakasang regalo lalo na tuwing magpapasko. Katamtaman lang po yung tamis niya. Basta masarap siya. Hindi katulad siya na nakain mo na dati ng bata pa. Ang candy raw na ito ang nagpatamis ng buhay ng Bicolanong dating kapos sa buhay. Pero ngayon, nakapagpagawa ng bahay, nakabili ng motor, and more. All thanks daw sa kanilang sweet treat, ang Molido Candy. Ang Molido galing sa salitang Espanyol, ang ibig sabihin, giniling. Dito, ang main ingredients na kamote, gigilingin at huhulmahin para maging candy. Yan ang negosyong pinagsisikapan ng mag-asawang sina Martin at Princess. Lagi natin nakikita itong Molido Candy sa Pasko dahil pang dessert, minsan ginagawa nilang pang regalo, pasalubong. Sa isang linggong araw, nakakabenta sila ng mahigit 2,000 packs ng Molido Candy o halos 20,000 pesos. Pero, ang nagsimula raw talaga ng negosyong ito
ang mga magulang ni Martin. Pero katulad ng iba, hindi rin daw naging madali. Simula nung bata ako, gumagawa na kami nito. Hanggang sa lumaki kami, nakapag-aral dahil sa Mulido Candy. Kahit papaano na suportahan yung mga pag-aaral namin, yung mga kapatid ko. Dahil sa masisipag na mga magulang ko. Bago nga raw siya pumasok sa eskwelahan noon, tumutulong muna si Martin sa kanilang mga magulang sa paggawa ng mulido. At pagkatapos, nakatoka rin sa kanya ang paglalako nito sa iba't ibang tindahan sa kanilang lugar. Ang naging kasanggang araw niya noon, ang kanyang kababatang si Harry. Si Harry, kababata ko siya. Matagal ko din siya na minsan kalaro nung mga panahon. Tuwing may problema siya, kay Harry daw siya madalas lumalapit noon. Minsan, ina-advisean niya din ako nung mga panahon kung anong like yung mga naghiwalay pa yung magulang namin. Kaya ngayong magpapasko, ang espesyal na regalo ni Martin sa kanyang kaibigan, ang kanyang Mulido Candy, na siyang mismo ang gagawa. Syempre, kailangan natin linisin ng kamote. Tatakpan na natin yung kaldero para masimulan yung pagkulo ng kamote. Sa loob ng 30 to 45 minutes, waiting lang muna na lumambot ang mga kamote. At pag malambot na ang kamote, it's grilling time! Sa isang malaking kaldero, paghahalu-haluin ang mga sangkap. Saka mano-mano itong hahaluin ni Martin. Pinaplat natin para ihuhulma natin. Katulong din niya dito si Princess sa pagpe-prepare ng ihahatid niyang regalo kay Harry. Palalamigin natin ilang minuto pa. Tapos mamaya maghihiwa na po tayo. Mga ka-Wonder, tapos na po ang ating Mulido Candy. Ready to pack na ang mulidong ireregalo ni Martin kay Harry. Ka-Wonder, ito po yung aking best friend, si Harry. Ayan, salamat Martin. And congratulations, naging successful din yung negosyo mo. Ang tawag sa atin ito, Mulido. Pero mula nung pagkabata, talagang dyan ako sa iyo bumibilib. Patuloy at na nagsisipag. Salamat sa regalo. Talaga nga namang anumang bagay na iyong mamahalin at aalagaan at hindi pababayaan. Mapanegosyo man yan o samahan ng magkaibigan, siguradong hindi ito mawawala. At tiyak na may matamis na tagumpay na naghihintay. I wonder. Merry, 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 Merry Christmas. Panahon ng Kapaskuhan. Tayo'y magmahalan at magbigayan. Kasama ang tropa at pamilya. Tuloy ang kasiyahan. Kitamis ng Pasko pag tayo'y kumpleto. I wonder. Maligayang Pasko. Sa darating na Kapaskuhan, hindi mawawala ang tawanan, handaan at pagbibigayan. Ang espesyal na selebrasyon, kagaya ng Pasko, matamis hindi lang dahil sa matatamis na pagkain. Mas pina-espesyal pa at mas pinatamis pa dahil sa mga kwento na pagmamahalan at matibay na samahan. Merry, 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 Merry Christmas. Panahon ng Kapaskuhan.